Walang kahit isang ilaw ang nakikita sa mga bintana ng mga bahay, isang kakaibang pangyayari sa isang bayan na kilala sa masiglang buhay gabi. Ang mga aso ay tahimik, ang mga kuliglig ay hindi umaawit. Isang kakaibang takot ang bumabalot sa hangin. Kinabukasan, ang bayan ay tila isang multo. Walang katao-tao. Ang mga pinto at bintana ay nakabukas, ang mga pagkain ay nakahanda pa sa mga mesa, ang mga damit ay nakasampay pa rin sa mga lubid. Parang biglang nawala ang lahat ng tao, iniwan ang kanilang mga gamit na parang isang tanawin sa isang nakakatakot na pelikula. Ang tanging natira ay si Aling Ising, isang matandang babae na naninirahan sa dulo ng bayan. Siya ay bulag, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas pa rin. Nakarinig siya ng kakaibang musika noong gabing iyon, isang musika na hindi niya kayang ilarawan, isang musika na tila nanggagaling sa kagubatan. Isang musika na puno ng mahika at takot. Ayon kay Aling Ising, nakita niya ang mga anino na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mga anino na may mga pakpak, mga anino na may mga matang kumikislap. Mga engkanto. Kinidnap nila ang buong bayan, dinala sa kanilang mahiwagang kaharian sa gitna ng kagubatan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mga tao ng San Isidro. Ang bayan ay nanatiling isang bangkay, isang paalala sa isang nakakatakot na gabi kung saan ang mahika at takot ay nagtagpo. Ang tanging natitira ay ang kwento ni Aling Ising, isang kwento na nagpapaalala sa atin na may mga bagay na higit pa sa ating pangunawa, mga bagay na nakakatakot at mahiwaga. Ang mga engkanto at ang kanilang mahiwagang kapangyarihan.